Utang mo talaga, BBM. Diktador ka. Oh, eto, utang na naman. Ha? Oh, ano, nilabas ito ng Manila Bulletin. Oh, alam nyo naman kung ano karakas na Manila Bulletin, kayo na humusga. Pero nilabas nila, anong sabi? Marcos admin increases second quarter 2025 borrowing plan by 106 billion. So, uutang pa. At hindi pa nakontento sa utang last year. In-increase pa. Oh, eto basahin natin. The Marcos administration plans to borrow 735 billion in the second quarter of 2025. Dadagdagan pa yung utang. Siguro kasi mag-e-election eh. Second quarter, April, May, June. Oh, a 17% increase over the first quarter's planned 629 billion. So, dinagdagan pa compared nung first quarter data from the Bureau of Treasury. Tapos, from April to June, the government intends to borrow 325 billion in treasury bills. A 61 billion or over 23% increase from the first quarter, 264. Nalulula ako. Marcos, hindi ka pa nakontento sa inutang mo. Utang mo talaga, Marcos. Utang mo, Marcos. The bills will comprise over 44% of the total second quarter debt offerings. Saan napupunta? Sino magbabayad niyan? Di taong bayan. Kakautang nitong mga politiko natin, lalong-lalo na to si Marcos, ini-increase pa. May ayuda, meron pa silang billion-billion projects ang flood control, wala naman nangyayari. Ito na naman, summer na naman, after summer, tagulan na naman, babaha na naman yun, linchekas na yan, utang, babayaran to ng apo mo, anak natin, apo natin, baka hanggang apo sa katura natin. Tapos sila team payaman, tayo team pahirap. Tapos, saan na pupunta? Saan napupunta to? Asan ang proyekto? Kanina diniscuss natin, pabahay, hindi natutupad. Yung 1 million pabahay kada taon, hindi natutupad. 3 taon na wala pang 1 milyon na baka nga wala pang 3 pabahay na gagawa itong Marcos na ito. Dadagdag pa ng utang. Yung gutom ng taong bayan, diniscuss din natin, tumataas. Saan napupunta tong inuutang ni Marcos? Saan mo pa dadalhin yan? Ayaw ka pa nung utang mo nung first quarter, dadagdagan nyo pa. May ayuda. Gutom pa rin. Asan ang proyekto? May bago bang tulay? Meron bang bagong MRT? Sige nga. Anong infrastructure? Ba't kailangan nating umutang ng ganito? Utang mo, Marcos. Ayusin mo itong mga Hindi naman siguro fake news to Manila Bulletin. Hindi ka naman ipe-fake news dito eh. Di ba? Magkakandakuba na yung mga kababayan natin kakatrabaho, hindi man lang natin nakikita kung saan mapupunta. Alam mo, dapat silipin mo na to, Claire. Diba? AFP, hindi nyo ba pwedeng tanungin si Marcos? Tignan muna, saan na ba napupunta itong pera ng taong ba? Patay dito si BP Sara. Alam nyo kung bakit patay si BP Sara dito? Ha? BP Sara will be the next president. That's for sure. That is for sure. Unless mamatay. Unless patayin. Okay? Pero kung buhay si BP Sara, she will be the next president. Patay siya rito. Bakit? Ubus na pera ng Pilipinas. Puro pa utang. Pambihira, sasairin nyo na. Talagang yayariin si BP Sara. Siguro gusto nila masisi ng taong bayan si BP Sara. Kaya maganda yung ganito, nilalabas na eh. Nababaon tayo. Okay lang sana kung merong gumaganda ang trabaho kasi ang daming infrastructure, gumaganda ang negosyo, dahil gumaganda ang negosyo, maraming yumayaman, so napupunta. Di ba? Okay lang naman kasi yun kung halimbawa tayo, uutang ka sa bangko, dadalhin mo sa trabaho, okay lang yun, walang problema yun. Dadalhin mo sa negosyo dahil kikita ka naman. Tayo wala tayong nakikita eh. Wala tayong nakikitang resulta. Tapos ganito. Dagdag pa. Ang laki na nga nang napunta. Ano to, sa eleksyon nyo na naman ba? Ako'y nagtatanong lang, Marcos, sa eleksyon na naman ba ito? Kaya kayo nagdadagdag. Ang laki na nga na inaidagdag ngayong taon na ito dahil sa ayuda na sinisisi na nga kayo ni Magalong dahil sinasabi niya, gagamitin nyo sa eleksyon. Pambira naman, Marcos. So, sana, ano to ha? Gusto ko yung babae kaninang nag-report. Sana tanungin nyo ito. Tanungin mo ito kay Claire.
Kasi marunong magtanong. Alam mo yung ibang mainstream media, parang tanga magtanong, hindi marunong magtanong dito kay Claire, eh. Ha? Parang sumisip-sip pa yung mga tanong, gano'n ang tanungan. 'Di ba? Asan na? Asan na yung pabahay? Dapat gano'n. Tanungin mo, saan mo dadalhin 'tong pautang na ito? Anong plano niyo dito? Asan na yung mga pangako ni Marcos? 'Di ba? Wag na nating nililigaw ang taong bayan. Naku, next po tayo. Ito po, SMNI, sinabihan ng tumahimik. Ito pinost po ni Jason Rubrico. Kasi kanina may mga report kami na bigla na lang daw naka-live kami, 'di ba? Para dun sa mga hindi nakakaalam, meron pong programa ang Banateros. Kami po sa SMNI everyday Monday to Friday 8 PM. Okay? Ito 'yon. Biglang nawala daw. Ha? Kasi yung marami pong channel kasi maraming ginagawa ang SMNI na channels dahil paiba-iba. Bakit kanyo? Laging ginugurgur, laging niyayari. So mag-iiba na naman. So kaya maraming reserve ang SMNI. So yung mga nanonood sa SMNI, mapapansin nyo iba-iba. Meron sa Pulso ng Bayan, meron sa SMNI, meron sa Nightline News, meron sa Banateros, meron sa iba-iba. Okay? Iba-iba pong platform. Ngayon kanina, eto nangyari. Pinost ni Jason Rubrico sa Facebook, just an hour ago, sabay-sabay na namang ginurgur ang 3 SMNI affiliated YouTube accounts, kabilang ang Pulso ng Bayan, SMNI Nightline News at Banateros. Mapapansin nyo yung SMNI, bakit konti lang ang subscribers? Sa katunayan, meron na silang million plaque doon. Bakit? Kasi paulit-ulit. Igugurgor, gagawa ulit ng bago, gugurgor, tatayo ulit ng bago, gugurgor. Paano yun? Sa isang taon siguro mga 10 beses niyayari ang mga channels ng SMNI. Ganon. Kasi since na nandiyan ako, ilan na yung nabalitaan ko na niyayari. Kaya nga minsan naliligaw yung mga manunood namin, hindi na alam kung sa manunood. Pasensya na po kayo. Hindi po sinasadya ng SMNI yon. Talagang niyayari ang SMNI. Ito'y sinasabi. Ito ay indirectly sinasabi sa SMNI, tumahimik na kayo. Ang titigas ng ulo ninyo, ikinulong na namin si pastor, tinanggalan na namin kayo ng prangkisa, tinatanggalan na namin kayo ng prangkisa, tuloy-tuloy pa rin kayo. Hindi nyo gayahin yung mga nabayaran naming mainstream media. Parang ganun ang datingan di ba? Yung mga mainstream media ngayon, mga duwag. Puro fake news. Ayun, niyayari sila sa Netherlands. Bakit? Mga reporter kasi nila di ba? Puro sila fake news. Hindi magsabi ng katotohanan, anong klaseng walang mga responsibilidad. Sabi ni Jason Rubrico, ilang beses ba naming sasabihin na hindi nyo kami mapapatahimik? No. Andiyan pa Banateros? Tingin nyo ba tatahimik kami? Hello. Eto, sundan nyo na lang yung mga ibang channels. Anyway, sabi niya, you may subscribe to other SMNI YouTube accounts. Yan. So, check nyo, youtube.com at SMNI Digital at Nightline News Update. Ito, baka bagong gawa na naman to. Baka mga ginawa, no? So, at DZAR 1026 News. So, hiwa-hiwalay na. Alam nyo kung bakit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pakisuportahan nyo rin yung second channel ko sa Facebook. Ano yon? Coach Oli News 2. Mag-follow din kayo doon. Gumawa na rin ako kasi naka-shadow ban yung Coach Oli News PH ko na Facebook account. Kaya gumawa na rin ako. Kaya ang nilalagay ko dyan, Coach Oli News 2. Gumawa na rin ako ng TikTok. Mag-follow din kayo doon, Coach Oli News 2 din nakalagay. At gumawa na rin ako ng Facebook, ng YouTube second channel, which is Coach Oli News 2. Kaya mag-subscribe din po kayo doon. Sa Facebook at sa TikTok, follow. Huwag po kayong malilito. Sa YouTube, subscribe po ang pipindutin nyo. Kaya gumagawa na just in case, yariin din yung aming YouTube channel, meron na kaming nakahanda. Sana po, pakicheck nyo, konting lambing lang, doon sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko na Coach Oli News 2, that is very important. Coach Oli News PH, importante nakasubscribe kayo doon sa channel ko nang napapanood ninyo.
at merong update sa mga katunay na nangyayari sa Pilipinas dahil wala na tayong aasahan sa media. So, make sure naka-subscribe po kayo doon, ha. Konting lambing lang po. Pero subscribe din kayo doon sa bago kong YouTube channel, Coach Oli News 2. Ayan. In preparation kung sakaling yariin tayo. Alam niyo naman, 'di ba? Ang ating gobyerno matindi, no? So, tulong-tulong tayo dahil hindi lang naman kaming banateros, hindi lang naman kaming SMNI. Kami lang yung direct na tinamaan, si Pastor Kibuloy. Pero yung mga vloggers talagang pinapatahimik. And they are preparing yung pananahimik para pag talagang nag-full blast yung election, hindi makatulong sa Team Duterte. Tapos, pag sumampa na yung impeachment ni VP Sara, hindi na balanse ang balita kasi tahimik ang SMNI, pinapatahimik ang SMNI at pinapatahimik ang mga vloggers, 'di ba? At siyempre yung hearing din ni Tatay Digong kasi lahat nahawakan na nila, 'di ba? Yan nga yung kinukuwento namin kanina nung kinukuwento ni Jay na even yung mga barangay captain, barangay tanod doon, nahirapan sila mangampanya kasi hawak na sa kabila. Ang hindi lang nila kayang hawakan vloggers. Diyan sila nahihirapan. Media, mainstream media hawak na nila, except SMNI at saka yung iba-iba pa, ha. So, siguro heads up na lang tayo, pa-support yung mga channels na inaayos. Okay, so maraming maraming salamat po. Wag po kakalimutan, regalo na natin kay Tatay Digong, Vote Straight PDP. Kampanyan niyo na rin sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.